Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong nag-iingay na inchik, yung super number 1 K9 ni Duterte, yung kanyang dakilang butler, no? Ang walang iba kundi si Senator Bongo, no? At yung pong mga balik sa kanya ni former Senator Leila de Lima, no? Kasi may sinabi po diyan dun sa mga pinagsasabi ni Bongo tungkol sa palakpakan. Dahil daw sa palakpakan, okay na, umaayong ka na. Oo, ganun ang panuntunan ng inchik na ito. Oo, ganun po yon mga kababayan. Oo. Ngayon, at ganun din, mukhang may gusto po siyang gawin, no? Mukhang nagmamatigas ang inchik na ito. Kasi sabi niya, hindi daw siya papayag na madungisan ang kanyang pangalan. Oo, yun po mga kababayan, no? Bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos. Sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all OFWs, sa ating mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners and sa mga guro. And shout out to everybody. And may God bless us all. So dito po kukuha lang po tayo ng 3 quote card from Impact Leadership, their official Facebook page. Napakaganda po nito. Kasi po itong senator na K9 ni Duterte, loyal kay Duterte at dakilang butler ni Duterte ay may sinasabi po. Okay? O eto, sabi niya, lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation ng Kongreso at ang Senado. Ayun! No? Tuwing sasampitin daw ni Duterte yung war on drugs niya every year, palakpakan! 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 Oo. On why former President Rodrigo Duterte is now facing criticism and isolation amid the ongoing House Quadcom hearing on Duterte's blood war on drugs. Kumbaga, ngayon daw po, iniwan sila. Iniwan sila, nagtalo na, nagbalimbingan, no? Kaya mag-isa na lang daw si Duterte. Hoy, Bongo, hindi po nag-iisa ang amo mo. Nandiyan ka pa eh. Di ba dakilang butler ka, dakilang tagahimod ka ng brown starfish ni Duterte? Di ba? Tama, mali. Kung magbalimbingan man yang mga yan, because they are fighting for their political survival. No? Kaya ngayon, walang umiimik, pinag-imbestiga pa ang Quadcom kasi po meron pong mga sumisigaw ng katarungan. No? Yung mga biktima ng EJK ni Digong ay umiiyak po ng katarungan. Hindi mo masisisi yung mga politiko noon ay pumalakpak na ngayon ay iniwan siya kasi ayaw nilang masangkot. Iris wariris. The loyalty of those politicians, wala po. Kasi sa politics, walang loyalty. Ikaw lang at si Bato. No? Kaya nga hindi kayo pwede maging politiko eh. Numbers game ang politiko. They will fight for their political capital and survival, Bongo. That's what I call politics. Kung gusto mo, umalis ka na dyan. Oo, harapin mo na lang yung Quadcom kasi banggit na ang pangalan mo na meron kang kinalaman doon sa Davao Model, sabi ni Garma. O ngayon, sisisihin mo sila, disili mo. Mag-file ka ng kaso. O, kasuhan mo sila. Mag-take note ka, ano gagawin mo sa kanila? Ano gagawin mo sa kanila, Bongo? Magkakaroon ka rin ng sarili mong DDS? O, di ba, Bongo? Kaya ka lang nag-iingay ngayon kasi re-electionist ka. Kailangan malaman ng tao, na meron palang isang Bongo. Pero inchik ka eh. Nakakasawa po ang inchik, mga kababayan. Ginagago na tayo sa West Philippine Sea. Ginagago pati tayo sa loob ng ating bansa. Itong si Bongo, nako, wag nyo na pong iboto yan. Ang loyalty niya na kay Digong. Dinidepensahan niya pa yung mga kagaguhan ni Digong kaysa
magbigay siya ng statement sa mga biktima at sa mga naiwan pamilya ng biktima ng EJK ni Dugong sa kanyang madugong bloody war on drugs. No? Bakit kailangan masisi dito, masangkot si Dugong? Because sa kanyang command responsibility. Sakop pa rin siya dyan. Siya kasi ang presidente. Siya ang nag-utos. Siya ang gumawa niya na gawin ang template ng war on drugs sa pamamagitan ng Davao model. How do they do it? Diba? Ganon. Kaya, sabit na sabit pa rin si Digong. Oh, wala kang magagawa, Bongo. Sige, hanggang till the end. Depensa mo, ganyan kay. Loyal kay. Di ba? Butler kay. Oh, kaya pag nanalo ang senador, ganun pa rin. Butler ka pa rin. Imbis na ang taong bayan ang pagsilbahan mo, imbis na ang mga biktima ng EJK ang iyong bigyang pansin, hindi si Digong pa rin. Oo, save my boss. Kasi yan kay, diyan ka tinalagay. No, hindi ka naman dapat mananalong senador kung hindi kay Digong sa popularity niya. No? O ngayon, anong popularity ninyo? 15% na lang ang naniniwala kay Digong. Sabi nga ni Trillanes, the once all-powerful Duterte is crumbling down. O, eto pa. Way back March 9, 2019, anong sabi ni Bato? Kung ayaw nyo pumalakpak, bukas ipatokhang ko kayo sa pulis o palakpakan kayo lahat dyan. Ayun na. Even though it's a joke, it's not a good joke. What happened to the tokhang? Baka ito yung iniisip ng mga politiko noon. Di po ba? O, ipapatokhang daw po sila pala, mga kababayan eh. O, so anong mangyayari? Sa takot nila, sige, magpalakpakan na lang tayo mga kababayan, mahirap na. Baka mamaya pag nakita nila tayo, ni-review ang tape, o ako hindi pumalakpak, baka gawan ako ng kwento, itokhang ako, hindi lang ako, pati pamilya ko. Baka hindi ko na magisnan bukas ang araw. Di ba? O anong gawin sa pamilya ko? Kaya papalakpak na lang ako. Di ba? Bongo? Bato? Kayo ang may kakagawan nito eh. No? It's better for you guys to face the Quadcom. Hindi pwedeng hindi kayo haharap, tinatakbuhan nyo, magpakalalaki kayo, mga inutil kayo, mga hayop kayo eh. Di ba? O. Ngayon, mga kababayan, ano po ang sabi dyan ni Leila de Lima? Ha? Ito oh. Bakit raw dati pinapalakpakan, ngayon nag-iisa na lang? Kasi noon maraming takot na hindi nila palakpakan ang mga sona ni Duterte. Di ba sabi nga noon, oh? Di ba? Ang sabi nila na pag hindi ka kaalyado ni Duterte, hindi ka umaayon sa politika niya, eh baka maisama ka sa drug list. Ganun po nangyari. Na lumalabas doon sa Quadcom eh. So all about this is all about politics. 'Di ba? Pag hindi ka umayon kay Duterte, hindi mo siya sinuportahan, malamang baka mailagay ka sa black book niya ng drug listing. Iilan lang ang matatapang. Kung gawan ka ba naman ng peking ebidensya at ipahiya ka halos araw-araw sa media, kung hindi ka ba naman pumalakpak na lang, kung duwag ka rin lang naman na walang ipinaglalaban. Correct. So therefore, ikaw ba, Bongo? Palagay mo pumalakpak ang Makabayang Black dyan? Pumalakpak ang mga dilawan? Hindi po. Yung sinasabi nitong si Bongo na isa ring sinungaling, no? Hindi lahat ng nasa Kongreso ay pumapalakpak kay Duterte. Sa palagay mo, si Hontiveros pumalakpak? Si Edsel Lagman, kung congressman na siya noon, pumalakpak? At yung mga members ng mga dilaw noon? Si Trillanes, nakita nyo, pumalakpak ba? Si Alejano, pumalakpak? Si Baligat, pumalakpak? Oh, Bongo, sinungaling ka. Di po ba? Nagpapalakpakan po ang lahat eh. Hindi. Huwag mong i-generalize. Sinungaling ka rin, Bongo. O di ba? Isa kang dakilang butler talaga tagahimod ng puwet ni Duterte. Kaya tama po si de Lima eh. Kasi noon maraming takot. Pag hindi ka pumalakpak, hindi nakipag-hallelujah, eh ganun. Eh sabihin mo mga duwag na sila because they fear for their life. Ayaw nilang mapasama sa Little Black Book. Okay? So ayan po. Now, punta tayo dito sa huling quote card. Mabilis lang tayo mga kababayan, saglitan lang natin. So now mga kababayan, dito sa quote card na ito na yung huling quote card natin, eh kay Bongo pa rin. Kasi may gusto po siyang gawin mga kababayan, ano? Na sabi niya, kung sariling pangalan ko ang madudungisan, hindi ako papayag dyan.
Bongo eyes parallel Senate probe into war on drugs. When asked about the scope of the proposed investigation, Go explained, kung gusto nyo imbestigahan ng war on drugs, pwede nating pakinggan dito. Lalong-lalo na ang ating chairperson, si Senator Bato. He is the chairperson of the Committee of Peace and Order na siya po ay PMP chief. Yun nga, hindi nga pwede. Sangkot kayo eh. Iimbestigahan mo yung sarili mo? Diba? Ang tanga nito. Hindi nag-iisip. Diba? Papaimbestigahan mo? Gusto mo magkaroon ng parallel Senate probe? Bias nga kayo. Dapat mag-inhibit kayo dyan dahil ang pangalan nyo ang nababanggit doon sa Quadcom. Sinong tatawagin yung witness? The same witnesses? Sila ngayon nagbanggit ng pangalan ninyo eh. Diba? Ang tanga diba? Napakabobo. Oh, hindi na nag-isip ito. Ganyan ba ang mga senador ninyo, mga kababayan? Oh. Ang hirap naman paniwalaan itong inchik na ito, mga kababayan, no? Ito pa ang sabi niyo, yung tungkol sa kanyang statement, the affidavit and statement of Colonel Gama during the recent Quadcom hearing are clear diversionary tactics daw to muddle the true issue she is facing, her participation in an alleged murder plot. So therefore, participant siya. Kung sakaling participant siya, di siwalat niya na lahat ng nalalaman niya. O di ba? Diversionary tactic daw. Kung ako rin lang naman yung nasasangkot at may alam ako, ilaglag ko na ang sinong dapat malaglag. Di ba? Come on, dude. Tapos gagawa kayo ng Senate hearing ninyo? Sino tatawagin nyo? Si Garma? Sinabit nga kayo eh. Di ba? Sino tatawagin ninyo? Come on. In defense of Duterte, gagawin lahat, oh. Grabe mga kababayan, no? Darating din ang karma ninyo, mga inutil kayong mga hayop kayo, no? So mag-antay lamang kayo, mga kababayan. Darating din yan. May awa din ang Diyos sa mga ito, no? Na kayo ay papanagutin, no? Kung hindi naman siguro dito sa lupa, siguro kung nasaan man sila sa darating na mga panahon. Di po ba? O kayo ba? Payag ba kayong magsagawa ng parallel investigation? Si Bato? Involved nga siya doon? Damay siya? Tapos uupo si Bongo? Damay din siya? Nasaan ang partiality? Dapat di ba mag-inhibit sila? Oh. Tapos yung sinasabi niya, nagpapalakpakan daw yung mga tao noon. Anong sabi ni Dilima? Siyempre, takot sila. Anong sabi ni Bato? Palakpakan kayo, pag hindi, patokhan ko kayo. O, di ba? Gago, nahuli. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.